Magandang araw po sa inyo mga amigos, mga amigas. Ito pong muli ang inyong lingkod si Atty. Rene Bueno. Sa video article na to ay talakayin po natin briefly tungkol sa West Philippine Sea, yung sa illegal operations of Pogo, yung citizenship for sale no, sa mga banyaga, lalong-lalo na sa mga incheck, at atin tong ikonekta sa matahimik na paggapang ng mga Chino sa kanilang pag-occupy no, sa ating teritoryo na para sa aking palagay at sa aking obserbasyon at opinion, ito ay maliwanag ay isang silent invasion of our country by China. Ito po ang pag-uusapan natin ngayon dito sa video article na to. Pero bago po tayo mag-umpisa, pwede po bang paki-like at paki-subscribe ang aking YouTube channel na Bueno Law and Beyond. Alam niyo po, ang China has already expanded its influence and espionage network in the Philippines. At hindi nga natin namamalayan, baka sangkatutak ng spy na namamalagi at naninirahan dito sa ating bansa. At ganyan sila kagaling pagdating sa mga occupation and invasion of other countries. At simulan po natin dito sa West Philippine Sea, na kung saan tayo po ang may sovereign rights as declared by an international tribunal. Tayo dapat nagko-control dyan no, ng natural resources at tayo dapat ang nakikinabang dyan, lalong-lalo na yung mga ating mga mangingisda. Pero sa katunayan, hindi po yan ang nangyayari sapagkat ang China po ang siya mismong kumokontrol ngayon sa ating West Philippine Sea. Because if you will notice, there are hundreds of Chinese vessels in the West Philippine Sea patrolling within the area and in fact, trying to prevent our Filipino fishermen na mangisda dyan sa area na yan at pagkaitan ng kanilang karapatan na magkaroon ng pangkabuhayan, manghuli ng mga isda, despite the fact na meron ng desisyon. At isa pa dyan ay yung ating mga Philippine Coast Guard, yung ating Navy na nagpupunta sana dyan sa barkong ating inilagak sa West Philippine Sea ay kanila pong pinipigilan na makapag-supply ng mga materials at mga pagkain upang mag-survive yung ating mga sundalo na nandiyan dyan sa barkong ating inilagay sa West Philippine Sea. At nakakalungkot sapagkat kung inyong pag-aaralan ng mabuti ang sitwasyon sa West Philippine Sea, na kung saan matagal na sila diyang nag-occupy simula pa noong mga nakaraang administrasyon. Very aggressive ang kanilang approach and in fact, they have already started and completed, almost completed na yata yung kanilang military facilities na itinayo dyan. And for me, it is my own opinion that this is actually a clear case of secret invasion by the Chinese government. Ang isa pang mas nakakalungkot sa sitwasyon na to ay we have political leaders na kumakampi sa China government, and in fact some political leaders in the past have opposed no the cooperation that we have initiated no sa mga bansang katulad ng Amerika, ng Canada, ng Japan, Australia at some European countries na kung saan humihingi tayo ng tulong upang proteksyonan ang ating karapatan dito sa West Philippine Sea. Para dito sa mga political leaders na inclined to side with the government of China, ito daw ay isang imbitasyon upang palakasin o painitin ng alitan between China and the Philippines. Ito daw ay isang invitation to war, na kung saan ang majority naman ng mga Pilipino ay hindi nag-agree dito sa opinion na to. Ito po ay nakakatakot din sapagkat pinalalakas lang natin yung stand ng China na slowly no sila ay gumagapang papunta sa Pilipinas upang magkaroon ng silent invasion sa ating bansa. Ang isa pang nakakatakot dito ay yung pagpasok at patuloy na paglago ng mga illegal operations of Pogo dito sa ating bansa nanggaling sa China.
Although some of our political leaders claim that we are earning billions and billions of pesos out of the operations of the legal POGOs, kaya lamang ang nakakalungkot dito yung operations ng POGO na to ay may kaakibat, no, na activities na illegal din at mga krimen na hindi natin pwedeng ikaila na kakambal ng illegal operations of POGO as well as the legal operations of POGO. Bakit kanyo? Andiyan dyan yung tinatawag na human trafficking. Palaging may human trafficking pag may illegal operations of POGO. Andiyan dyan yung sex trade. Andiyan dyan yung kidnap for ransom. At lalong-lalo na, andiyan dyan din yung money laundering. So, hindi maganda ang magiging dulot sa ating mga mamamayan at maging sa mga banyaga na nagagamit na instrumento para sa illegal operations of POGO. At ang mas nakakatakot dito is the fact that yung kinikita sa mga illegal operations of POGO nito, part of that income may be used to support some political candidates, no, para sa public office. Lalong-lalo na ngayon malapit na yung 2025 elections. Susuporta yan ng mga local candidates. At kapag nanalo yung mga local candidates nila, hihingi yan ng proteksyon sa mga elective officials. At ang isa pang iniisip ko dito, buti sana kung Pilipino yung susuportahan. Nagkaroon na nga tayo ng isang magandang halimbawa na ang sinusuportahan nito minsan ay hindi mga Pilipino kundi mga fake Filipino citizens na nangyayari na nga sa kasalukuyan at kasalukuyan nga iniimbestigahan ng ating Senado na kung saan ang isang mayor na tumakbo sa bayan ng Bamban dyan sa Tarlac ay pinaghinalaan na nga na hindi isang tunay na Pilipino sapagkat napakarami ng ebidensya ang pinapakita na siya ay hindi talaga natural born citizen bagkus siya po ay isang natural born Chinese national sa pamamagitan ng pagkakadiskubre ng mga birth certificates, ng investor's visa, doon sa Philippine Statistics Administration Office ng mga sinumiting, mga fake documents. So baka mamaya dumating ang panahon na itong mga illegal operations ng POGO na to, miski yung POGO na legal, ay gamitin ng mga kinikita upang suportahan ng mga politiko, hindi lamang mga Pilipino, kundi mga fake Filipino citizens na ang tatakbo sa ating mga local public office at later on sila na magkocontrol sa political system ng ating bansa. Ito ay nakakatakot at ito ay kinukonsider ko as one of the ways na pwede nilang gamitin to have this secret invasion of the Philippine territory. Isa pa na medyo nakakabahalang malaman ay itong pagpasok ng napakaraming Chinese, young Chinese nationals na nag-aaral ngayon sa mga probinsya. Doon sa bandang norte, di ba, nakadiscover dyan na naparaming inchik ang nag-aaral sa ngayon at nagtataka nga tayo sa dinami-dami ng magagandang universidad dito sa ating bansa, bakit doon nagsiksikan sa bandang norte at doon nag-aaral sa mga hindi kilalang eskwelahan. Ito ay isa din siguro sa taktika ng ibang bansa upang simulan ang kanilang sikretong pag-invade dito sa ating teritoryo. At kanina ng umaga, isa pang nakakabahalang balita sa programa ni Ted Filon. In-interview niya ang isa sa mga head ng Philippine Statistics Administration na kung saan na-discover daw na merong more than 1,200 fake birth certificates na kinuha ng mga Chinese nationals sa bandang Davao del Sur. Sa Davao del Sur lang yan. Hindi pa yan kasama yung sa ibang mga lugar na palagay ko ginagawa nila sa mga remote areas katulad ng Davao del Sur, dyan sa Bamban, Tarlac at siguro doon pa sa mga norte, sa Cagayan, Bali, yan. Yung mga hindi masyadong puntahan ng mga tao at kukunti pa ang populasyon, dyan sila magdadagsaan upang hindi gaanong mapansin ang kanilang pamimiki ng mga dokumento upang sila ay may palabas na Filipino citizens. Yan po ay dapat bantayang mabuti ng ating gobyerno sapagkat yan po ay talagang maituturing nating serious threat to our national security. Hindi nyo ba na-imagine na kung yan ay magsabay-sabay
na mag-progress. Mga estudyante na hindi natin alam na tinrain na pala ng mga military sa kanilang bansa, naka-enroll dito sa mga universidad. Siyempre, binabago yung mga edad, baka pababain ang edad upang mag-qualify sa college. Hindi natin alam, medyo matatanda na yan at well-trained na sa military. At yung mga tumakbong mayor, governor, congressman, or konsihal, or board member, baka hindi natin alam, trained na din sa military yan. Yung mga iba pang mga Chinese nationals na nakakuha ng fake birth certificates, libo-libo na po yan. No, doon nga sa Davao del Sur, ulitin ko, 1,200 as per report of the official of PSA sa isang programa ni Ted Filon kaninang umaga. E paano yung mga ibang lugar na hindi halos napapansin ng Philippine Statistics Administration? Ilang libo na po ang mga nakakakuha ng fake birth certificates, no, ng mga Chinese citizens na to at naipapalabas na sila ay isa ng Pilipino. Ano ang pakay? Ano ang gusto nilang gawin dito sa ating bansa? Bumili ng lupa, mag-occupy ng public office, at later on, mag-occupy na ng territory ng bansang Pilipinas. Baka mamaya dumating yung panahon na magulat na lang tayo, yung mga tao na yan, na dating mga Chinese na nagpanggap ng mga Filipino citizens, ay bigla na lamang sabay-sabay nagsuot ng military uniforms at inoccupy na tayo dito sa ating bansa. Hindi natin namamalayan yung ating mga kapitbahay, yung ating mayor, yung ating congressman, ay yung mga military pala coming from China. So kung i-imaginein mo yung sitwasyon na yan, nakakatakot, no? Unti-unti, gumagapang papunta sa Pilipinas, walang ingay, walang sandata, walang ginagawang marahas na bagay, pero gumagapang pailalim using fraudulent documents to become Filipino citizens, to buy lands, no, to do business in the country, to occupy public elective office, and later on, control our government. Di po ba nakakatakot? Ano po sa palagay nyo? Hanggang dito na lamang po, ito pong muli ang inyong lingkod, si Attorney Rene Bueno.